Etong mahalin natin. Ang Ang, proseso ng eleksyon natin. Kasi nitong mga nagdaang araw, may mga sinasabi, demolition job daw sa COMELEC. Oo. May mga lumabas na sinasabi, ang merong taga COMELEC ang Oo. may account, bank account sa 49. abroad ho yun, ha? Offshore, yes. Anong epekto nito sa mga watchdogs katulad ho ng Lente o yung Oo. Legal Network for Truthful Elections o Lente? Oo. Nasa linyaw natin ang Executive Director ng Lente, si Attorney Rona Ann Caritos. Caritos. Attorney Caritos, magandang umaga po sa inyo, ma'am. Welcome sa Double Wang sa Double B. Good morning po. Radyo na TV pa. Good morning. Ay, maganda umaga po. Maganda umaga po sa lahat. Thank you, ma'am, sa maagang paggising. Una muna Oo. yung tanong ng partner ko, anong reaction ninyo doon sa mga ibinabato ng mga alegasyon laban po sa COMELEC? At sabi ni Chairman George Garcia, meron pa nakaamba na binabalak na paghahain ng impeachment laban po sa lahat ng miyembro ng komisyon. So parang lalagasin sila dito sa impeachment na ipafile daw po laban sa kanila. Ano po, kami po, ang reaction namin dyan ay tama lang na sagutin ni Chair Garcia yung mga allegation at tama rin na head-on niyang ina-address na hindi yung pinapasantabi lang. Kasi ano siya, it's a direct attack against the commission and the integrity of the process, lalo na yung sa procurement na ginawa doon sa mga bago po nating makina at bagong provider. So, kami wini-welcome po namin yung pagiging transparent at head-on yung pag-address po ni Chair Garcia ng mga allegations laban sa kanya at laban sa Commission on Elections. Kasi yan naman po ang kailangan sa mga ganyan transparency at bukas ka na imbestigahan. Kasi kung wala ka naman tinatago, edi okay ka lang na mag-imbestiga at nagbigay pa nga siya ng consent para sa pagbubukas ng kanyang mga Yes. accounts. So, maganda pong magandang initiative sa parte po ng ating si Chairman Garcia. Paano po yung ito po ba'y makakaapekto sa kredibilidad ng komisyon lalo na yung sa magiging proseso ng eleksyon natin by 2025? Ay, makaka-apekto po yan kasi ang inaatake naman po dyan ay yung pagkuha ng mga bagong makina at pagkuha ng bagong provider. Kasi sa mga tagapakinig po natin, baka hindi lang po nila alam masyado yung nangyari. Meron na po tayong may bago po tayong provider at may bagong makina na gagamitin. And usually, pag may ganyan na pagbabago, may lagi namang mga agam-aga o iniisip, ano kaya nangyari behind closed doors? O ano kaya nangyari, bakit biglang nagpalit ang komisyon? Lalo na po, ilang eleksyon na natin ginagamit ang Smartmatic. So, talagang it's a direct hit to the process. Kasi, tandaan po natin, yung makina naman talaga ang magbibilang ng ating mga boto. And kung meron pong atake dun sa makina, iyan po ay atake rin dun sa kredibilidad at integridad ng proseso na magkakaroon tayo sa darating po na taon. Dapat ba tayo mabahala, Attorney Ona? Ako po hindi, Ma'am Weng. Okay lang po yung nangyayari ngayon na nagbabatuhan sila at katulad nga po nabanggit ko kanina, head-on ina-address ni Chairperson Garcia. Mabuti nga po yan na lumalabas lahat yan ngayon. And mabuti rin po na, kasi ang experience po natin in previous elections talaga, hindi yan pinapansin sa totoo lang ng COMELEC, yung mga leadership. Kayo rin po, alam niyo na naman po yan Madalas hindi pinapansin kasi sasabihin, gawa-gawa lang ng kwento. Pero ngayon lang po tayo naka-experience na head-on ina-address ng mga leadership ng Commission on Elections yung allegation. So maganda po yan kasi at least ngayon pa lang na-address na at napapaliwanag ng maigi at maayos para wala na mga agam-agam o mga kwento pang mangyari pa or mabuo pa. Ito ho'y baka umabot sa investigasyon, di ba? May hearing, hindi ho ba yan kahit papano, para bang paulit-ulit na lamang sa tuwing nalalapit ang eleksyon, may mga issue lumalabas na hindi kaya politically motivated lang ho ito, na dapat nag-move on na ho tayo, naging mature na ho ba tayo, na pag may eleksyon, wala nang mga issue ganito, ma'am. Parte rin po kasi ng proseso yan yung may mga ganyang allegation. So, parte rin po na kailangan ma-explain. Ang ano lang nga po natin dyan, ang isa sa mga tinitingnan natin, hindi dapat yan maka-apekto sa preparation ng ating Commission on Election. Kasi dahil nga po bago yung makina, may additional burden sa parte ng ating Commission on Election, lalo na sa pag-explain sa mga tao ano ba yung bagong makinang gagamitin. Pero
gusto ko lang po sabihin sa ngayon pa lang na hindi naman malayo doon sa ginagamit nating makina na galing sa Smartmatic. Kasi magsishade pa rin naman po tayo ng balota, may paper ballot tayo, ipapasok pa rin natin sa makina. Pero again, dahil nga bago, kailangan pa rin ma-explain sa mga tao ano yung bago at sino yung provider. So, yung ano lang natin, dapat hindi maka-apekto if ever magkakaroon po ng hearings yung sa preparation po ng ating COMELEC para sa darating na eleksyon, yung mga ganyan po ng mga hearing. Ito lang, attorney. Kayo po ay bukas mula na magsimula yung pag-aaral dito sa sistema ng MIRO hanggang ito'y maaprubahan ng Commission on Elections, yung kontrata para sa kanila at mai-award. Kampante po kayo doon sa sistema ng MIRO? Kampante naman po kami, pero nung sa procurement po at nung lumabas nga po yung mga questions, lalo na po sa paggamit ng makina nila sa ibang mga bansa, nag-call rin naman po kami sa MIRO at sa COMELEC na kailangan ilabas yung mga documents na nagpapatunay na okay naman yung performance ng MIRO at ng mga makina nila in other countries. Kasi nung isang procurement hearing po na ma-attend naman po ang Lente dyan, nag-commit naman po ang MIRO na isi-share po nila or ibibigay po nila sa mga stakeholders yung mga documents na nagpapatunay doon sa kanilang performance sa ibang bansa. Meron daw silang clearance, di ba, ma'am? Kahit yung sinasabing kinukustyon sa Congo, may nilabas silang clearance na maayos yung kanilang performance doon sa kanilang naging election doon. Opo, kaya po yun yung hinihingi natin sa MIRO. And dapat mag-explain din ng MIRO sa totoo lang din po. Para rin po, siguro ang sinasabi ni Chair, para hindi na kayo maapektuhan sa preparation nyo. Siyempre po, production ng mga makina. Pero siguro maganda rin na mag-explain ang MIRO, yung diretso po sa talaga, dun sa kumpanya. Kasi ang experience rin naman po natin sa Smartmatic in previous elections, aside kay COMELEC na nag-explain, si Smartmatic din nag-explain So baka po, siguro ang suggestion po namin, makatulong na mag-explain din directly ang MIRO dun sa mga allegations laban sa kanila. I remember kahit yung Smartmatic, dati sinalang sa investigasyon yun sa Kamara de Representantes, there was a time na nagmura pa si dating Congressman na Teddy Boy Locsin, hindi ba Attorney Ona, remember that? So talagang ganun kainit pag may bagong sistema, talagang parang nalalagay siya sa magnifying glass. At tama lang naman po yun. Kasi gano'n naman po dapat yun kailangang matest kailangang ma-stress test ang lahat ng mga gagamitin sa election para ma-ensure po tayong lahat na okay yung gagamitin natin at makakatulong yun sa integridad po na election natin sa darating na taon. Nabanggit yung integridad. Kahit paano ba, sabi nyo, okay na humarap po ang mga opisyal ng COMELEC o si COMELEC Chairman Garcia sa investigasyon o namang pag-question ho sa kanya. Sa ngayon ho ba, ang integrity level ho ninyo sa namumuno sa COMELEC, anong porsyento? Ay mataas po. Sa totoo lang po, kasi ang lagi lang po nakikita ng ating mga kababayan, di ba po, ay yung mga ganito issue. Pero ang Lente po, katulad po na iba't ibang election watchdog, ay madami rin pong pinagkakabalahan sa tabi. And ito po yung Commission on Election na napaka-transparent at napaka-bukas po sa mga question, sa mga inisyatibo na galing po sa mga civil society organizations na tulad namin. So, nakikita po namin yung transparency na laging bukang bibig ni Chairperson Garcia at ng iba't ibang commissioners po na ating Commission on Election. So, sa ngayon po, mataas talaga yung confidence namin kasi nakikita po namin, hindi lang po sa usapin ng mga makina, kundi sa usapin ng iba't ibang aspeto ng election natin, yung pagiging bukas nila, pagiging transparent sa mga katanungan po, sa mga inisyatibo na galing po sa mga grupong katulad namin. Okay, siguro huling question, short question lang, Attorney Ona. Anong palagay ninyo doon sa sinusulong na hybrid election? Yung hybrid po kasi, dahil matagal na rin po tayo sa election, tayo pong tatlo, no? Lagi naman po yan pinupush. Ang lagi lang pong question dyan ay yung timing. Kung titingnan po natin yung timing ngayon, kung yan po ay mapupush pa, at ito rin po yung position namin nung huling election na 2022, wala na po talaga tayong oras Alright. pag sa pagkakaroon ng hybrid. So,
kung ano po talaga, kung desidido po ang ating Kongreso na i-adopt yung hybrid election system, dapat po pagkatapos pa lang ng 2025, pag-usapan na yan. Okay. Kasi dapat 2026, 2027, 2026, yan ay mapasa na. Opo. Kasi makaka-apekto po yan sa preparation ng election eh. Pero kung ngayon lang po pinag-uusapan pa ulit kasi Malabo. naging party po kami Too late. no hearings. Malabo po too late. Okay. Tulad nga po na sinabi niyo, too late, too late. Yan. Attorney Attorney Rona, Ona, thank you, maraming ha? salamat sa oras ngayong umaga. Thank you po, Attorney. Ay, okay, take care rin po. Good Magandang morning, umaga po ulit ma'am. sa ating lahat. Thank Yan. you. Salamat, Attorney Rona Ann Caritos, ang Executive Director. Legal Network for Truthful Elections o O LENTE. Lente. Full